Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction patungkol dito sa napanood ko na naman. Siyempre, chismosa si Sangkay, di ba? Sabi nga ni Kuya Val, si Sangkay ang pabansang chismosa. Napanood ko sa live, no? Ni Doklat. Umamin na siya. So, umamin una, dalawang kanyang inamin dito ha. Umamin siya na inihide niya si Aling Hansel. Pangalawang amin niya na merong nag-uutos sa kanya na banatan ang kalingap. Agoy, ito na. Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob, kay Tita Mina Haramillo, ang tita kong Vayots, kay Manay Tere ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, kay Tita Pia Payne ng Australia, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay. Mega love shoutout. Happy Sunday! Happy Sunday sa lahat, no, ng mga nandito sa Pilipinas, sa mga ibang bansa na Sunday din ngayon, no. Happy Sunday sa inyong lahat. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Meron tayong ebidensya siyempre. Kailangan pag nagkuda tayo dito, may ebidensya. Para tayong ipaparinig, no, na audio clips galing ito doon sa live ni Doklat. Then magbibigay tayo ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, go na tayo. Isa lang masasabi ko talaga doon sa kay Tita Ian na sorry, hindi ko talaga magagawa yung gusto nyo. Maaaring humanga kayo doon sa kabila dahil bumabanat siya, matindi ang mga banat niya. Kasi, mahirap yung wala tayong ebidensya kasi, Tita Ian, kaya sorry. So, naririnig natin na meron siyang tita niya na sinasabi niya dito na nag-uutos, na may inautusan siya na bumanat, no? Banatan. Alam natin ang kalingap ang kanyang pinababanatan dito. And mayroon siyang sinabi dito, maaari humahanga ka dun sa kabila kasi bumabanat siya. So, hindi man niya binanggit dito, malamang sa malamang ang kanyang sinasabing kabila na bumabanat, malamang si Kapeso ito na kanyang sinasabihan na bumabanat sa kalingap. So, dito, napansin ko lang dito, parang naduduwag na si Doklat. Dati, di ba, alam natin kung paano ito magtawa. And tahasan niya talaga dati, ha? Nung nasa kamay pa niya yung pamilyang Batalero, no? Wala siyang takot na bumanat sa kalingap. Pero bakit ngayon parang naduduwag na siya? Pakinggan pa natin. Hindi ko magawa yung gusto nyo talaga. Pasensya talaga. Kahit na anong gawin, kahit na saan daanin, hindi ko pwedeng manatan yung mga taong wala naman akong resibo talaga. Di umamin siya na wala siyang resibo sa kanyang mga dati, yung kanyang mga paratang dito sa kalingap, no? Umamin siya mismo. Wala siyang resibong pinanghahawakan. Di ba dati, tawa ka nga ngayon. Tawa ka nga ngayon, Doklat? Bakit parang hindi mo na magawa yung tawang ginagawa mo dati? Nung tuwang-tuwa ka pa. Nung mga panahon na sabi mo, hawak mo ang beat. Nasa sayo yung hawak na hawak mo. So ngayon, bakit parang, parang kumakambyo ka na ngayon? Anong meron? Ha? Pangalawa, sila, kahit pa paano, nakatulong din talaga naman sila sa akin. Hindi lang kahit pa paano nakatulong. Talagang nakatulong sa iyo. Paldong-paldo ka dito sa kalingap. Ha? Alam mo kung paano, alam mo kung ano ka dati nung dumating ka diyan sa Daet. Kung ilan lamang ang subscribers mo. Wala ka pang sponsors. Kaso nga lang, ito yung nangyayari sa mga taong nakakatikim ng kaunting kasaganahan sa buhay. Nagiging iba ang pag-uugali. Lumalaki yung ulo. Naakala nila, no, wala nang katapusan. Akala nila habang buhay sila, susuportahan ng mga sponsors. Kaya ganun kalaki ang ulo, no? Lessons learned to sa karamihan, ha? Kaya ngayon si Doklat nagmumukhang maamong tupa kasi alam niya, no? Alam niya na wala na siya.
unti-unting mawawala sa kanya. Kaya pasensya. Mahirap kasi, tita, na banatan ko sila. Tapos at the end of the day, patong-patong ang kaso ko. Oh, at the end of the day, takot ka pala. Takot ka pala sa kaso. Di ba lagi kang nananakot? Di ba dati, anong bukang bibig mo? Kaso! Kakaso tayo! Bakit ngayon parang takot ka na makasuhan ka? At the end of the day daw, patong-patong ang kaso nga kakaharapin niya. So bahag ang buntot ngayon ng dukla. Huwag magpakasiguro ha. Huwag magpakasiguro na ikaw ay walang kasong kakaharapin. Hindi pa tapos ha. Hindi natin alam ang panahon, no? Kung talagang maaabsuelto ka, pakinggan pa natin. Anong mangyari sa akin? Nagpunta ako rito para maghanap buhay. Tumulong, mag-charity. Pumunta daw siya doon sa Daet para maghanap buhay, tumulong at mag-charity. Anong charity meron ka? Sa ilang taon mo dyan sa Daet, ilan lang mabibilang lang sa daliri yung mga natulungan mo, yung nag-charity ka. Yung sinabi mong pumunta ka dyan maghanap buhay, hindi. Anong hanap buhay ang ginawa mo dyan? Di ba? Para maghanap lang ng mga sponsors. Para magkaroon ka lang ng mga sponsors. Yung sinasabi mo dito na charity, pumunta ka dyan para mag-charity. Alam natin, naiilan lamang ang natulungan mo kasi ito yung nangyari kasi sa kanya. Pag nakaka-scout siya, ipinapasa kay Kalinga Prab, which is alam natin na once na ipinasa kay Kalinga Prab, nagva-viral. So, pag nagkakaroon na ng viral, no, yung kanyang na-scout, tapos ngayon, nasa kay Kalinga Prab na, hindi na yan mag-charity. Alam niyang viral, susunod-sunurin niya yan. Ito yung naging problema dito sa kay Duklat. Nakita natin noon nung pagiging mayabang niya, nung panahon na viral yung mga kanyang na-scout, no, na never na siyang nag-scout pa ng iba, kundi nakatutok na lang doon. Which is, may mga rules naman na talagang hindi niya sinusunod dito noon. Nakatutok na lang siya, inabuso kasi. Ito yung nangyayari sa mga taong abusado, no? At maghanap buhay. Kaya nga naging part ng aking charity si Beyonce. A part ng kanyang charity si VNC, isa lang yan. Kaya gaya ng sabi ko, ilan lamang yan. Mabibilang natin sa daliri natin yung inyong tinulungan, no? Pero karamihan dyan, halos, kagaya kay VNC, no, taon ang inabot bago ka mag-scout ulit. Ay, wala pa nga tayong na-scout mo ngayon eh. Ang naano mo na lang dyan, yung after ni VNC, ayan na lang yung yung simbahan, na pagpapagawa ng simbahan. Tapos, yes, hinahinahid ko. Kasi, wala naman dahilan. Masisira lang yung live ko. Gusto nila binata yung kabila. Yan, narinig natin. Umamin siya mismo na inihide niya si Aling Hansel dahil wala daw mangyayari sa kanyang sa kanyang live, no. Kung nandoon na nagko-comment si Aling Hansel. So dalawa dito ang natin dito, gaya na sabi ko, inamin niya dito na si Aling Hansel ay kanyang hinihide at saka yung pangalawa, yung may nag-uutos sa kanya na banatan ang kalingap. Yung ngayon na naghahawak sa liig, kalupa. Hindi ko talaga kayang banatan basta wala ko resibo. Ano sa totoo lang? Pwede ka lang bumanat kung meron kang akibat na resibo. Pero kung wala kang resibo, wala talaga. Wala ka kasi talagang makukuhang resibo. Dahil ang nangyayari lamang sa iyo, kaya dati ang lakas-lakas ng loob mo na bumanat sa kalingap kasi may mga taong nagsusulsol sa iyo. May mga sabihin na natin na yung mga sponsors na yan na nagbibigay sa iyo, kaya mo ginagawa yon, no, na banatan at banatan ang kalingap dahil may mga taong nagbibigay sa iyo. Yung mga taong galit sa kalingap, no, na ginagamit ka na para banatan ang kalingap. Ito yon. So yung dito, hindi ka na ngayon makabanat? Bakit? Anong dahilan? Wala na bang may nagbibigay? Presyo na lang wala sa oras. Mabuti sana kung tubayan ko ninyo hanggang sa kulungan. Di ba?
Takot kasi talaga siya na buti daw kung dumayan siya hanggang sa kulungan. Wala talaga. Ganyan lang naman kasi talaga yung mga tao nagsusulsol. Ipupush ka ng ipupush na mapunta doon. Pero pagdating ng araw, at the end of the day, ikaw ang magiging kawawa. Marami yan dito ha. Hindi lamang ito kay sa kay Duklat, kundi sa ibang mga tao dyan. Pagdating ng araw, magsisisi din kayo pag gagaya nitong nangyayari ngayon sa kay Duklat. Kung makulong na ako, sino bubuhay pamilya ko? Hindi wala. Kaya mahirap po. Mabaga kita daw ko lang pesa. Kung gusto nila magbumanat, gawa sila ng channel, sila mismo tumira. Huwag mag-utos ng tao tapos iwanan, siraan kung hindi gawin gusto. Susat talaga. Yun ang po totoo, Tita Tintin. Yun mga totoo. Ako din ay nag-iiwas din ako. At sanay na ako gaano kahirap nung nagkakaso ako dati. Kahit na pamilya ko lang kalaban ko, alam ko ramdam ko kung gaano kalaki yung perang inubos ko. Sige, siyempre, kailangan kong manalo. Ipanalo ko yung sarili ko. Kasi, siyempre, maniguro ka rin sa buhay mo. Kaya, So dito, inaano niya dito yung yung nangyari sa kanya dati na hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na alam natin na nakulong na ito. No, nagkaroon na siya ng problema, nagkakaso na siya. So parang sinasabi niya dito na mahirap pagka merong kaso kasi ubos ang pera. Totoo talaga, no? Kaya yung mga dyan na mga malalakas ang loob na nasasabihin na may mga sponsors na tutulong, okay lang na magkaso, okay lang nakasuhan kasi may mga sponsors na tutulong. Hindi totoo yan. Sa umpisa lang yan, yung mga sponsors na yan. Pero katagalan yan, magsasawa na rin yan sa pagbibigay sa iyo. Anong sasabihin niyan sa iyo? Kasalanan mo yan, bumanat ka ng bumanat, bakit mo ipapaako sa amin? Yung obligasyon mo. Ganyan ang mangyayari. So, nagpapatotoo dito. Si Duklat na mahirap pagdating ng ng araw pagka meron kang kaso. meron na akong pinagdaanan. Saka pangalawa, wala tayong resibo. Yung importante sa lahat, yung pamanat ka, may resibo ka. Meron kang patunay. Pero kung ang resibo mo puro chat lang, puro hindi resibo talaga ng may OR, yung OR ang maganda kasi official receipt. Tinatanggap ng gobyerno yun. Ang resibo natin, chat lang, live lang, ay wala, di tayo mananalo dyan. Malagay tayo sa balag ng alanganin dyan. Baka hindi man lang ako maka-kontrademanda. Kasi wala man akong resibo. Maganda sana yung maka-kontrademanda ka kasi... So yun mga sangkay, mga kalingap at napakinggan, no? Yung video clips na aking kinuha mula dun sa live ni Duklat, no? Na nagmumukhang maamong tupa ngayon si Duklat. Takot siya sa kasuhan. Samantalang dati, ang lakas ng loob niya manakot sa mga tao at laging bukang bibig niya yung kaso. Kasi alam niyo kung bakit ganyan kalakas ang loob niya dati na manakot dito sa social media patungkol sa kaso. Meron pa kasi siyang sinasandalan noon. Yung mga sponsors na nagsasabi, sige, akong bahala sa iyo, magkaso kayo, kami ang bahala sa iyo. Ngayon na wala na, no, nararamdaman natin na wala ng mga taong nasa likuran niya. Takot na siya. Inaamin niya na takot na magkaroon ng kaso dahil gastos talaga yan. So, sa pangyayari dito, inamin din niya talaga na may mga taong nag-uutos sa kanya. Ibig sabihin, nag-uutos na banatan ang Kalingap. Gaya ng sabi ko kanina, ito yung mga tao na galit sa Kalingap, na mga sponsors ito, nagalit sa Kalingap, tapos ginagamit nila yung mga tao, gumagamit sila ng mga tao na nagiging anti-Kalingap, na may mga YouTube channel na yun ang bumanat. Kaya ang mga yan na may mga channel, bumabanat yan, malalakas ang loob niyan kasi may mga ibinibigay yung mga sponsors na yan sa kanila na pera. At yan, wala silang magawa eh. Pag binigyan yan ng pera, syempre mahihiya na yan na hindi niya sundin yung utos nitong mga sponsors na ito na galit sa Kalingap. Nagpapatunay lamang sa kay Duklat ngayon na wala ng mga tao na nasa likuran niya na nagbibigay sa kanya. So dito sa live na ito ni Duklat, marami tayong natutunan, marami tayong nalaman. At sa malamang, marami pa tayong malalaman na mga lalabas sa pagdating ng araw. Pag sila'y
kagulo na talaga. Kasi sa ngayon medyo inaamin niya ngayon na medyo okay pa sila ng kanyang padi. Pero yung kanyang madi at saka yung anak ng kanyang madi at padi, wala na sa kanya. Muli maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Alone, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalingap, paalam.